18 fans, sobrang busy na rin sa Mahalima. After ng kanilang mga concert, narito naman ang kanilang mga naging question mula sa Hello Philippines, concert sa Zamboanga City o sa Baguio. Zamboanga City, sino ang gusto nyong makita na artist mag-concert dito sa 2026? SB19 or Sara G? Well, nagkaroon ng 84% ang SB19 at 16% naman si Sara G. Pero syempre, dahil pareho nilang mahal ang dalawa, may mga nagsabi na sana nga daw ay both. Syempre, magsama sila Sara at SB19. And syempre, gustong-gusto nga nila na muling makita si Sara G at SB19 na magkasama sa stage. Say ng mga netizen, both na kaya, SB19 or both. Isang 80 naman or SB19 fan na si Lori Valenciano Dignal Suson ang may ibinahagi. Aniya, sa wakas malapit na. Para sa inyo ang pananaliksik na ito SB19 bilang isang tapat na tagahanga ninyo, hangad kong maipadama kung gaano kalalim ang kahulugan ng inyong musika at kung paano ninyo na ipapahayag ang kagandahan ng kulturang Pilipino at ng ating sariling wika. Naway mabasa ninyo ito sa tamang panahon at maramdaman ninyo ang taus-pusong pasasalamat sa inspirasyong patuloy ninyong ibinibigay sa akin. Well, ibinahagi nga ng netizen na ito na mula sa Bukidnon State University. Narito ang naging pahayag pa, isang semiotikong pagsipat ng mga piling awitin ng SB19, pagpapalaganap sa wika at kultura ng mga Pilipino. So, Bukidnon State University, University Statistics Center. Kanimo 2025 sa makabagong panahon, lumitaw ang SB19 bilang pangunahing tagapagtaguyod ng P-pop, isang anyo ng OPM na may makabagong tunog ngunit matibay na nakaugat sa kulturang Pilipino. Binubuo ito ni Jan Paulo Nace, Stelvester Ahero, Josh Cullen Santos, Philip John Suson at Justin De Dios. Past 2024, bukod sa kanilang husay sa musika, mahalaga rin ang mensaheng panlipunan at makabayang nilalaman ng kanilang mga awitin. Dahil sa lawak ng impluensya ng musika sa pagpapahayag ng identidad, mahalagang masuhi kung paano ang kanilang mga kanta ay nagiging mabisa o mabisang daluyan ng pagpapalaganap ng wika at kultura. Mula naman sa SB19 update, mula kay Nisa Gueco. At sa SB19 and updates, we're gonna go up. Why is September 2 a special day for SB19 and 18? So, special day today pala ng SB19 at 18. So, narito po. Why nga ba? Whether you are a bagong tao or baby 18 celebrating this day for the first time, or you have been here for 2 to 6 years as an 18, or maybe you are one of the respected Aurum who's been there for the boys for 7 years. Come, let's take a step back to memory lane as we celebrate September 2 together. This date reminds us of two things. The simple yet powerful act of Lyra sharing a video that changed everything, and SB19's unmatched talent, discipline, and here that carried them for beyond that moment. From a viral clip to global stages, the journey proves that faith may open doors, but it takes true artistry to walk through them. Komento ng ilan sa post na ito. This post is so inspiring. SB19's journey from a viral clip to global stages is truly a testament to their hard work and dedication. And I am loving every bit of it, especially with the Go Up vibe. Isang fan naman ang nagsabi ng kanyang biggest what if. Aniya, my biggest what if. What if mag-concert ang SB19 sa China? Kilala naman sila sa China, madami na ding 18 doon. Tapos yung Tagalog song nila madalas nakikita ko sa mga random dance sa public, diba? Pero what if lang naman, pwede silang mag-start sa maliit na venue lang. Depende sa kanila, tulad na lang sa Japan dahil sa maliit na venue sila para itry muna. Alam ko namang magaling yung SB pagdating sa ganyan. Yung peak sa baba, yung nakita ko lang, ito laging pinupuntahan ng mga artists kapag nag-concert. Mercedes-Benz Arena in Shanghai, 18,000 capacity. Medyo malaki na siya kung sa unang concert pa lang. Pero malay natin mapuno nila. Like yung sa Taipei Arena,
dating naging fans doon dahil sobrang galing na pinakita nila. Tapos after ng concert nila sa CEP New Taipei, doon na daming nagsasabi na sana susunod, mas malaking venue na. Well, narito ang reaksyon ng mga netizen dyan. Sabi nila, alam ko mahigpit nga ang China when it comes sa mga concert. Kaya bihira mo makikita sa mga sked ng world tour ng mga artists. Pero malay natin, first Filipino na naman, hehe. Wala namang imposible mangyari o hindi tuloy lang tayo sa pagsuporta sa kanila. Narito naman ang naging opinyon ng isa. Aniya, I'm hoping nga for this eh. Pero sabi nila, aiming pa nila ang Taipei Arena. Yes, sana dito din sa China. Ang daming 18 China, maybe try muna nila small venue, parang sa Taipei pero daming nag-demand kasi kulang daw talaga ang venue. Sayang di sila nakapag day 2 sa Taipei kasi sa schedule nila. Yan po ang ating 18 or SB19 Fun Update. Thank you for watching. Images are all credit to the right owners. Please like, share, and subscribe.